أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, mga kapatid sa panampalatayang Islam, tayo po ay magpapatuloy sa ating nasimulan na kung saan ito po ay ang pagbabasa ng mga katanungan mula sa ating mga kapatid na pinadala nila sa pamamagitan ng kanilang messenger o di naman kaya ng kanilang WhatsApp. So, sa pagkakataon na ito, ating babasahin po ang katanungan ng ating kapatid na kung saan kanyang sinabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tanong lang po, ano po ang hatol kapag ikaw ay nakautot habang nagwudu? Halimbawa, naghugas ka ng mukha. Kailangan ba bumalik ka sa umpisa? Ibig sabihin, simulan ng wudu mula sa pinakaumpisa. Syukran po, sana mabigyan niyo po ng kaunting paliwanag. So, kaunting paliwanag lang naman ang hinihingi ng ating kapatid. But by the way, inshallah subhanahu wa ta'ala, hope na ma-justify natin ang ating kasagutan sa napakagandang katanungan ng ating kapatid. So, barakallahu fiqh, sino man po ang nagtanong nito. Ang kasagutan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, nagkaroon po ng iba't ibang of course ng opinion, no, okay, sabihin natin ng paliwanag ang ating mga ulama hinggil sa issue na ito, hinggil sa katanungan na ito, no, o related sa katanungan na ito. Sila ay nagkaroon ng detalyadong paliwanag na kung saan kapag nagwudu ang isang tao, ang isang Muslim, tapos habang sa kasagsagan ng kanyang wudu ay nautot siya. Okay, nautot siya. So, ito ba ay kanyang ipagpapatuloy o di naman kaya ay kanyang sisimulan? So, mayroong mga iba't ibang senaryo dito, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kung nangyari ang pag-utot, o naman katulad dito, bago pa niya hugasan ang kanyang mukha, no? Bago pa hugasan ang kanyang mukha. So, ayon sa ilan sa mga scholar, ay walang problema na ipagpatuloy niya ang kanyang pagsasagawa ng wudu hanggang sa matapos. Kung nangyari ang pagbuga ng hangin mula sa kanyang likuran, bago isakatuparan ang paghugas ng mukha. Malinaw? Dahil yung mga naunang huhugasan bago ang mukha, kagaya halimbawa ng kamay o kaya sabihin natin ng pagmugmog at saka pagsinghot, pagsingha, mga kapatid, ayon sa ilan sa ating mga scholar, ito ay itinuturing na sunnah ng pagwudu. Kasi tandaan po natin, sa pagwudu, sa loob ng pagwudu, may mga sunnah po dito. Pag sinabing sunnah, pag hindi mo na isa katuparan, it's okay, no? Walang problema at still na valid ang wudu mo. At kapag ginawa mo naman, ay mas perfect yun. Kumbaga, mas ganap yun. At mas ganap yung gantimpala. At pagkasa katuparan ng kumpletong wudu. Malinaw? Yun po ang sabihin natin, ayon sa ilan sa mga scholar natin, na ang turing nila sa pagmugmog o paghugas ng sabihin natin, ng palad, at saka pagmugmog, pagsinghot, pagsingha, ito ay sunnah na bahagi ng wudu. Okay? Samantalang, ang paghugas ng mukha, ito ay tinuturing na rukun ng wudu. Ibig sabihin, haligi ng wudu. Kasi may mga sunnah sa pagwudu, may haligi ng pagwudu, at kayo may mga wajibatul wudu. Ibig sabihin, mga obligasyon, mga obligadong gawain sa loob ng wudu. So, yung pagpunas ng sabihin natin ng mukha na kung saan ay bahagi ng haligi ng wudu na kinakailang sa katuparan, dahil kung wala ito ay magiging totally invalid ang wudu. Na kung kaya, kapag nangyari ang wudu bago ang pagpunas ng mukha, okay, ayon sa ilan sa ating mga ulama, ito ay walang problema na ipagpatuloy at hindi na kailangan niyang sabihin natin na magsimula okay, sa pinakaumpisa. Subalit ang pinakamainam ay simulan. Kasi mga kapatid, kapag simulan muli sa umpisa, sa pinakaumpisa ng pagwudu, ay walang magiging issue. Walang magiging tinatawag na sabihin natin, no, issue. Hindi mo mailalagay ang sarili mo sa
issue, kumbaga, dahil walang pagtatalunan sa pagiging mainam dito mga kapatid. Diba? Mas mainam na simulan uli sa sabihin natin pinakaumpisa. At hindi naman ito mahirap mga kapatid sa panampalatayang Islam. Hindi naman ito mahirap. Although may mga ilan din na nagsasabi na kinakailangan nilang ulitin yon, sapagkat dahil na isa katupaw na nangyari sa kanya ang mga invalidate o isa sa mga invalidators o nullifiers ng wudu, na kung saan ito yung pag-utot. At ito ay ijma ng mga scholar na ang pagbuga, yung durat, kumbaga, yung durat, ito yung pag-utot, no? Pag-produce ng sabihin natin ng hangin mula sa salikuran. Ito ay consider sa mga ulama nakapagpapulang bisa ng wudu. Batay sa sinabi ni Prophet sallam, la tuqbalu salatu la tuqbalu salatun man ahdatha hatta yatawadda. Hindi tatanggapan ang pagdarasal kapag nangyari o ang occurrence, no, sabihin natin nangyari ang kaganapan na hanggang sa siya magwudu, hanggang sa tinatawag na sabihin natin magwudu. At sinabi ng mga sahaba, ano yung tinatawag na sabi natin, no, ahdath. Ano yung ibig sabihin ng ahdath dito? Sabi na fusakun o duraton. Ibig sabihin, ito yung tinatawag na hangin, no, paglabas o ng utot, kumbaga, sa atin. Kaya naman, dahil dito sa nasabi ng ilan na invalid ang wudu entirely, malinaw, kahit pa ito ay nangyari bago ang pagpunas ng sabihin natin ng mukha. So, para hindi kayo malito, mas mainam, no? Mas mainam na sabihin natin na ulitin muli ang tinatawag na wudu mula sa pinakaumpisa, kahit pa ito ay nangyari before ang paghugas ng mukha. Subalit kapag ang pangyayari o kaya ang paglabas ng utot ay nangyari sa pagpunas ng mukha o kaya pagkatapos ng pagpunas ng mukha, dito nagkaroon ng ijma ng konsensus sa mga fuqaha, ang mga jurists natin, ang ating mga ulama, na totally sabihin natin ay invalid ang wudu. Kinakailangan obligado sa kanya na simulan sa pinakaumpisa ang pagsasakatuparan nito. Okay? So, ulitin mo natin, kapag nangyari ito during na pinunasan ng mukha o kaya after na pinunasan ng mukha, konsensus sa mga ulama na kinakailangan ulitin sa umpisa. Okay, invalid, totally invalid ang kanyang wudu, kailangan simulan sa pinakasimula. Subalit kapag nangyari bago ang pagpunas ng mukha, dito nagkakaroon ng different opinions ang mga ulama, at ang iba sa kanila sa nasabi na walang problema ipagpatuloy, pero mas mainam na simulan dahil sa magiging ganap ang gantimpala ng gawain na ito, no? At ang iba naman nagsasabi kinakailangan na simulan din kahit pa nangyari bago ang pagpunas ng mukha. So, ito po ay nagkaroon ng different opinions sa mga ulama kapag nangyari sa puntong ito. So, the conclusion, mga kapatid, sa panampalatayang Islam ay much better, kumbaga, mas preferable, no? Upang hindi tayo mahulog sa issue, upang hindi tayo magkaroon ng doubt sa ating gawain, dahil ang walang duda, ang wudu ay itinuturing na ibada, at ang ibada na ito kinakailangan ganap na isa katuparan ng isang Muslim. Kinakailangan mangyari man ito during, no, na nag-performance of wudu, either before na pinunasan ng mukha or after or within na pagpunas ng mukha, mas mainam na ito ay simulan sa pinakaumpisa. Dahil sa bagay na yun, walang pag-alilangan, walang pagduda, walang pagdududa at saka walang issue, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. So hopefully, mga kapatid, meron tayong idea, nagkaroon tayo ng bagong kaalaman at dagdag na idea hinggil sa ating mga gawain pagsamba kung sakasakaling nangyari man sa atin ito. So, isa ba sa inyo na nanood ngayon, no, naka-experience na nakaramdam ng pag-utot o kaya ay umutot talaga during the performance of wudu? Kung nangyari man sa inyo, anong ginawa ninyo? Inulit ba ninyo ito? O hindi nyo inulit? At kung kailan ba ito nangyari sa inyo? Before na inugasan ng mukha or sa kasagsagan ng paghugas ng mukha o pagkatapos ng inugasan ng mukha? So ngayon, alam niyo na po ang inyong sabi nating status at alam niyo na po ang inyong kalagayan sa tuwing nangyari po ito sa inyo. Okay? At hopefully ay nagkaroon kayo ng kasagutan, inshallah subhanahu wa ta'ala. So bago pong lahat, okay, bago po tayo magpaalam, so I would like to invite you to follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel para sa karagdagan na kaalaman English sa mga issue na may kaugnayan sa ating din. So barakallahu fikum, subhanaka bihamdik, Allahu a'lam bisawab, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.